It's a beautiful day once again. Nandito ako guys sa harap ng aming cathedral, yung Holy Cross Parish ng Santa Cruz. So ipipicture ko ngayon guys kung paano natin magparami ng ganito. Ang tawag dito ng itama, spider plant. So bali nakita natin kung gaano sila karami. So meron din ako sa aking tindahan, nasa isang pots na siya, malaki na. Yun naman ang i-re-repots natin para dumami yung ganito karami. Pero bago po ako magpatuloy guys, gusto ko muna i-welcome yung mga bago lang po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe po. And then like, pakishare na rin po ang aking videos. And then yung mga magko-comment po, sasagutan ko po ito. Kung ano pong mga katanungan, sa abot po ng aking makakaya, sasagutan ko pong lahat ito. Maraming salamat guys at samahan niyo ako kung paano tayo magparami ng ganitong mga halaman. Maraming salamat. Ang spider plant ay napakadaling alagaan kahit na hindi tayo mga green thumb sa paghahalaman. Napakadali nitong alagaan at buhayin. Ang magiging problema lang natin yung pagiging brown ng leaves niya, na natural lang naman dahil sa mga pagmamature nito, o kung minsan naman ay hindi maiwasan na overwater natin or underwater. Ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin repots kasi nga dahil itong kanyang soil ay hindi na well drained at saka medyo mapangit na rin yung pagtutubo ng kanyang mga plants, so kailangan na natin i-repots. So kakailangan natin na ilus muna ang kanyang mga lupa nang hindi natin parsahin na lang tanggalin mula sa kanyang pagkakatanim. So ganito lamang ang paraan para malus natin ang soil. Ito naman yung begonia star leaf. Ito yung susunod natin na i-divide, i-repots natin, and then magkakaroon ng division na kung saan iiwan natin ang isa at matitira natin para maging mother plant, and then yung iba ibebenta natin. Tingnan natin kung ilan yung magiging pera natin dito sa isang paso lamang. Guys, ayan, meron na tayong panimula, meron tayong isang halaman na pwede nating ihiwalay na makukonsider natin na isang tanim na siya. O diba, ang bilis lang niyang tanggalin.
Ang advantage guys, kapag tayo gumawa ng tanim natin at well drain ang soil na ginamit, sa ganitong division na gaganapin natin in the future, napakabilis lang natin magkaroon ng division. Kagaya nitong ginagawa natin, napakasimple lamang ang ginagawa at madali nating matrace yung kanilang mga roots. So nitong process ng division at lalo na pambenta natin, ang purpose ko dito ay pambenta, napakabilis lamang malaman kung ilan ko or magkano ang magiging profit ko sa pagbebenta nito. At syempre, huwag kakalimutan, dapat mag-iiwan pa rin tayo ng pinaka-mother plant nang sa gayon sa susunod na mga araw, yun uli ang kukunan natin ng pagkukunan ng mga pambenta natin. So, kailangan talaga maganda yung ating pagtatamnan. So, tuloy-tuloy lang ating gagawin division, yung mga pwedeng kunan, medyo ingat lang sa mga roots, para sa gayon malaman natin kung magkano talaga ang pwede natin pagbentahan out of one pot. Try natin na ilagay sa sa tubig. So, ang nagawa natin no sa isang mother plant ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus itong meron tayong isang yung pinaka bulb lang niya, pwede pa tong tumubo siya. So dito sa itong pinakamalaki, ito ang gagawin kong mother plant ulit. So dito ko siya babalik ko ulit siya dito, tatanim ko ulit dito. So ito na guys, tanim na natin. Ito guys, lagay na lang natin sa soft pot. Ito, sa plastic pots natin itanim. Kasi itong gagawin ko, pambebenta ko to. Guys, ito naman ang kukunan natin. Ito naman ang mother plant. Kukunan natin kung ilan na makukuha natin para pangbenta ulit. Panghanap buhay.
usual, maglalagay tayo ng para sa isang mother plant na iiwan natin para in the future meron tayong pagkukunan uli na pambenta. So yun muna unahin natin, and then the remaining ano naman natin dun uli sa plastic bags natin ilalagay. Dito guys sa starlip begonia natin, ito yung mother plant ko na nilagyan ko uli siya para yun ang pagsisimulan ko uli. Nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pagsisimulan ko na ibebenta ko na dito. Yung ganito kalalaki guys, ito 100 ang bentahan dito. Tapos itong ganito namang maliliit 50 pesos. So yan. So dito pa lang alam ko na makaka 400 ako. Plus meron akong may nakaabang dito at saka itong leaves. Dito guys, yung leaves na ito, tinusok ko siya, tinanggalan ko ng ilang peraso. Yan. Dito sila magsisimula tumubo uli. Yan. Tapos may maliit akong nakuha pa, tinanim ko din dyan. Pag stable na sila, pwede ko na rin silang i-transfer. So dito pa lang sa isang klase natin ng begonia, makakabagbenta na tayo kaagad nito guys. Again guys, ulitin ko, ito ay sa shaded area muna. And then dito naman sa Rex begonia, yan, sa isang pots, nagtira ulit akong gagawin kong pinaka mother plant. And then nakakuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces na pang benta natin. So bali dito 100 din ang benta ko dito. Well, itong isa 80 pesos kasi medyo mahal itong Rex begonia dito, kaya ganun ang kalakaran.